Pag-ibig Fund is only for housing loan. So pero may mga iba't iba po tayong mga programs and benefits regarding Pag-ibig Fund. Sino na po 5 years dito sa South Korea? Sa Genji? 10 years. May ipon na ba? Resibo. Okay. So pag-uusapan natin yan, kung ano ang mga kalagayan ng mga OFW, hindi lang sa South Korea, maging sa buong mundo. Okay? Go! Ayun. Ang pagiging isang OFW ay isang napakalaking opportunity at privilege. So, alam naman natin kapag gusto mong pumasok sa South Korea, mag-apply, didaan ka talaga sa butas ng karayo. So, kapag nagiging APS ka, yan ay isang malaking opportunity at saka isang malaking privilege na ibinigay sa iyo ng gobyerno ng South Korea. So, kapag merong opportunity, privilege na ibinigay sa iyo, dapat huwag nating sayangin. Okay? Ayun. Ito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang klase ng mga OFW? Baka kabilang po tayo dito. Unang-una, updating ka sa gadgets at iba pang luho, ngunit walang ipon. Okay? Naka-iPhone 15 pero walang ipon. May iPhone pero walang ipon. Okay? So, pangalawa, may bahay at sasakyan, ngunit walang ipon. Dito yung pumapasok yung asset at saka liabilities. Usually, focus tayo sa liabilities. Ano ba yung mga liabilities? Cellphone, sasakyan, ano pa? Yung sasakyan naman, pwede siyang maging asset, depende sa paggamit mo. Kunwari, paralentahan mo siya, yung kumikita. Pero kung ginagamit mo lang siya, pambiyahin na walang earning, so magiging liability siya. So, ikaw ay isang OFW na may bahay at sasakyan, ngunit walang ipon. Pangatlo, updated sa gadgets, may iPhone 15, ano ba yan, Max ba yan? And then, may bahay, may sasakyan, at may ipon, ngunit nag-iipon ka, ngunit hindi mo alam kung paano gagamitin yung pag-iipon mo. Wala kang goal. Nag-iipon ka lang, pero wala kang goal kung para saan nga ba ang iyong pag-iipon. Okay? So, ibig sabihin, once na nag-iipon ka, meron kang pangarap, meron kang goal para sa iyong savings. Okay? Then, pang-apat, updated ka sa gadgets, may bahay ka, may sasakyan, may ipon, at may negosyo or passive income. So, di ba? Ang ganda, may bahay ka na, may updated ka sa gadgets, kompleto ka. Lahat alam mo, di ba? So, yun ang pinakamaganda. Then, saan ka nga ba sa OFW na yun? Pili lang po kayo. 1, 2, 3, 4. Okay? So, dapat, kabilang tayo sa number 4. Updated sa gadgets. Kahit wala ng gadgets, kahit hindi updated yung gadgets mo. May bahay ka, may sasakyan ka, may ipon at may negosyo. Kumikita ka. Hindi lang yung mga liabilities. Ngayon, ito siya. Ano nga ba ang sitwasyon ng mga OFW? Unang-una, save ng pag-ibig. Hindi pag-ibig pa na. Umuwing luhaan at sawi. Diba? Bakit sawi? Kasi walang ipon eh. Pag may humihingi sa'yo, bigay ka agad. Pag uwi ka sa Pilipinas, piyesta doon. Dito, di ba? So, kapag natapos yung kontrata mo, ano mangyayari? Umuwing luhaan at sawi. Halos walang ipon. Di ba? Kung 10 years ka dito, 20 years, dapat may ano ka na, milyones ka na. Pero kung walang ipon, nako, sinayang mo yung malaking opportunity na binigay sa'yo. Okay? And then, bakit mahalaga ang pag-iipon? Bakit nga ba mahalaga? Paghahanda para sa kinabukasan. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, di ba? Pangalawa, para sa emergency na mangyayari sa'yo. Kahit gano'ng kalaki yung pera na naiipon mo, kung wala kang paghahanda sa emergency, maubos pa rin yun. So, kailangan maghahanda ka talaga. At then, para sa iyong retirement. Lahat tayo ay tatanda, kailangan magiging handa tayo. Okay? Ito yung rule kung paano tayo mag-iipon. Ito yung tinatawag na 70-20-10 rule. Unang-una, yung 70% mo,
yun ay mapupunta sa expenses. Lahat, yung tuition ng anak mo, yung sa bahay, mga bills, dyan yun. 20% from your salary, kailangan ilalaan mo sa investment at saka savings. Number 10%, 10%, tithes. Doon sa Panginoon. Okay? So, paano yung compute? Kunwari, nagkasahod ka ng 2 million Korean won. Magkano ang 20% nito? 70%. Magkano ang 20% at magkano ang 10%? Ito yun. So kung sumahod ka ng 2 million, dapat ang expenses mo ay papasok doon sa 1.4. And then, doon sa savings at saka investment mo, meron kang 400,000. And then doon sa tithes is 200,000 Korean won. Okay? Yan yung rule natin. Paano mag-ipon? Mag-automatic savings at huwag umasa sa willpower mong mag-ipon. Kunwari, magaling ako mag-ipon eh. Pero, hindi ka automatic na naglalagay. May mga bangko ngayon na binabawas doon sa account mo at papasok sa savings mo. Yun yung maganda. And then, pangatlo is gumamit ng 24-hour rule. Kunwari, gusto mong bumili ng isang mamahalin na gadget. Hintayin mo ng 24 hours. Kasi doon mo ma-realize kung kailangan mo ba siya or hindi. Kasi kung bibilihin mo siya agad, magsisisi ka, hindi ko pa ito kailangan. Okay? Then, pang-apat is magkaroon ng emergency fund, 5% from your 20% of your savings. Yun yung sinabi natin kanina. So, kailangan hindi ka lang nag-iipon, kailangan meron kang para sa emergency fund mo. Ito yung goal sa pag-iipon mo, kailangan meron sa pag-aaral ng anak, para sa negosyo mo, kung meron man, para sa dream house mo. Yun ang isa sa mga halimbawa kung paraan ng pag-iipon. And then, maghanap ng investment body o savings body. Dito na papasok yung MP2 savings account ng Pag-ibig Fund. Then, ito, mag-set ng goal. Kunwari, gusto mong mag-ipon sa loob ng 3 years ng 200,000 pesos. So, dapat nag-uulog ka ng 5,556 per month. If ever yung goal mo is 200,000. Okay? Ito, investment scams. Marami pumapasok ngayon at nabibiktima about sa investment scams. Marami. Extremely high returns nung nag-o-offer ng malaking interest. Kada buwan daw 8% or 10%, huwag kayong maniwala dyan. Scam po yan. Okay? And then, avoid fear of missing out. Kunwari, yung kaibigan mo ay pumasok sa isang investment at naiisip mo na ako na lang ang hindi, so pumasok ka na rin. Kasi ang nag-worry ka, yung mga lahat ng kaibigan ko pumasok na sa isang investment, ikaw na lang ang hindi. So nung sumunod ka, scam pala yun, idinadamay ka. Okay? And then, pangatlo is avoid promise of risk-free investment. Lahat ng investment ay may risk yun. Okay? Bakit sinasabi may risk? Kasi yung rate, pag nag-save ka, ang rate ng ating investment ay paiba-iba. Okay? So, hindi yun palaging 8%, 10%, depende sa asset ng isang company. Pang-apat is, yung company na nag-offer sa'yo ng isang investment, hindi mo makita sa Facebook, sa website nila, never mong nakita. So, huwag kang maniwala dyan. Scam po yan. So, bago pumasok sa isang investment, kailangan magsaliksik, ask, check, and confirm. So, puntahan ang location ng company, name ng agent, contact details nila, and then register ka sila sa SEC, BSP, DTI, BIR, at iba pa. And then, kung hindi ka pa satisfied, puntahan mo yung lugar ng company na sinasabi nila. Kasi baka hindi siya existing. Okay? Then, huwag magmadali. Take your time. So bakit nga ba tinatawag kami ng pag-ibig? Ano ba ang meaning ng pag-ibig? Ito po yun. Pagtutulungan sa kinabukasan, ibig. Ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Ngayon ko nga lang alam. So yun po ang meaning ng pag-ibig. Ngayon ko na alam yan. Okay? So yun po ang meaning ng pag-ibig. Pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Ano nga ba ang mandates ng Pag-ibig Fund? Meron tayong savings program, meron din tayong housing loan program.
So yun po yung mandato natin. Hindi ka lang kumukuha ng bahay ng housing loan sa Pag-ibig Fund, pwede ka rin mag-save through Pag-ibig One at saka MP2 savings. Yan po yung mga programs and benefits namin. Regular savings or Pag-ibig One, housing loan, short-term loans, yun po yung calamity loan, salary loan, doon po siya pumapasok. Loyalty Card Plus, pag meron po kayo nito, meron kayong discount sa mga tuition ng anak ninyo. Pag bumibili kayo ng grocery sa Pilipinas, meron kayong discount dyan. MP2 savings at virtual Pag-ibig kung saan ma-check nyo po ang inyong savings through online. Yan po yun. Ngayon, pag-uusapan po natin itong regular savings or Pag-ibig One. Ito po yung mandatory savings ng Pag-ibig Fund. Okay? Ano meron lang. So kung ikaw ay nagtatrabaho sa Pilipinas, binabawas mo sa sahod natin to. Ito yung contribution. So last year, binigyan po tayo ng 6.55% sa ating mga contribution. Tumubo po yung contribution natin. Hindi lang tayo naghuhulog, bagkus tumutubo po siya last year ng 6.55%. So makukuha po ba natin ang ating contribution? Yes, makukuha po. Hanggang kailan po? Ang Pag-ibig One, ito yung mandatory long-term po siya for preparation for retirement. Ibig sabihin, maghuhulog po kayo sa loob ng 20 years or hanggang 60 years old. Preparation for retirement po siya. Okay? And then kung gusto mo nyo pong mag-housing loan, dyan po kayo papasok. Mag-salary loan, dyan po kayo papasok. Okay? Ito siya. So kung mari naghuhulog ka ng 600 pesos po. Pagka nag-retire po kayo, meron kayong 276,000. And then kung lalakihan nyo po, ang contribution, 3,000. Pag nag-retire kayo, meron kayong 1.3. Kung mag-3,000 per month po kayo. Okay? So, depende po sa amount na gusto nyo. So, sa loob ng, ilan na? 198 months na ang hulog niya. Pag umabot kasi ito ng 240, pwede na niyang kunin itong 92,000. Okay? Ang hinulog niya po, as employee, 65,000. Yung employer niya is 9,900. Yung contribution niya lahat is 75,000. Tumubo ng 16,000. Ito yung pera niya ngayon na 92,000. Okay? So bakit magkaiba yung employee at saka employer contribution? Kasi nung nagtatrabaho siya sa Pilipinas, ito lang yung na-contribute nilang dalawa. Ano yan, Sir MP1? P1 po. Nung pumasok siya sa South Korea, nag-voluntary siya, nilakihan niya yung contribution, naging 1,000 per month. Kaya malaki yung share niya na 65,000. So ito yung mga basis natin kapag gusto mo nang kunin yung Pag-ibig One. Ito naman po yung MP2. MP2 account, maghuhulog ka sa loob ng 5 years. 5 years lang po siya. Short term. Ito. Nagbibigay po kami ng higher dividend rate compare mo sa Pag-ibig One. Kasi 6.55% lang po yung Pag-ibig One. Si MP2 naman, 7% siya. 7.05%. Compounded interest. Ano bang ibig sabihin yan? Kapag tumubo yung pera mo sa unang taon, yung kinita mo sa unang taon, tutubo siya, patalon-talon yun hanggang 5 years. Okay? And then, yun po, 5-year lang po ang maturity. Open for retirees, pensioners, at saka sa former Pag-ibig Fund members. So, kunwari, 65 ka na, 70 years old ka na, pwede kang mag-open sa MP2. Kasi sa Pag-ibig One, hindi ka na pwedeng maghulog kasi retired ka na. Okay? Open for retirees and pensioners. Kunwari naghulog ka na, ito kasi pwede kang maghulog ng monthly, pwede kang isang bagsakan. If ever maghulog ka ng 10,000 a month, sa loob ng 5 years meron kang 600,000. Kita mo, makukuha mo after 5 years. Laki diba? 100 yung 600 mo, kumita ng 100,000, ito yung makukuha. Ngayon, kung ayaw mo ng monthly, pwede kang maghulog ng isang bagsakan. Kung may 1 million pesos ka ngayon, kumita ng 300,000 plus 1.3 after 5 years. Ito pala isang Yun po ang kagandahan ni MP2. Sa MP2 naman, pwede kang mag-open ng maraming account.
Pwede pong multiple accounts sa MP2. So if ever meron kang goal na after 5 years, gusto mong magkaroon ng negosyo, pwede kang mag-ipon sa MP2. After 5 years, magka-college na yung anak ko, pwede kang mag-open ng another account para sa tuition ng anak mo. After 5 years, uwi na ako ng Pilipinas, magtatayo ng bahay, pwede kang mag-ipon sa MP2. Okay? So, ito yung kagandahan ni MP2. Ito po, titingnan natin yung isang client natin or isang member. Naghulog siya ng iba't iba, kasi pwede kang paiba-iba ng amount eh. Naghulog siya ng 40,000, 20,000, gano'n. So sa kabuuan, nakahulog siya ng 885,000. Kinita niya is 100,000 plus. Ito yung pera niya ngayon, almost 1 billion. Okay? Ipon pa lang yan. Compounding interest po yan. Compounding interest po. Kung i-compare natin, kapag nag-ipon ka sa MP2 or sa Pag-ibig Fund, si Bank A, ang kita ng yung pera, 0.125%. Yun yung rate na in-offer nila. And then, pag kumita yung pera mo, babawasan ng 20% yan, withholding tax. Bawas yun. So, ano? Diba? And then, si Bank P naman, nag-offer ng 0.10% per annum, yung kinita mo na savings, babawasan ng 20%. Pero si Pag-ibig, ito, hindi kasi na-update, 6.55% ang per annum natin, tax-free. Wala pong ibabawas, walang withholding tax na mangyayari. Ibig sabihin, walang ibabawas dun sa ipon mo, lahat ibibigay ni Pag-ibig Fund. Wala pong, bawas. Walang labis, walang kulang. So yun ang kagandahan na kung bakit maganda mag-ipon through Pag-ibig Fund. So ito po yun, pwede tayong maghulog. Ito yung remittance natin. Ang panglima natin na pumasok is cross remittance. So una, Metrobank, Money Plans, Handpass, E9 Pay. So kung gusto nyo maghulog ng MP2 nyo, Pag-ibig One sa contribution, pwede po kayo dyan. May mga remittance tayo. Mga educational expenses, yung sa health nyo, sa minor, home improvement and other purposes, pwede po kayo mag-file ng multi-purpose loan. Okay? Certificate of Employment lang po, at payslip at saka passport, pwede na po kayo mag-apply ng loan. Kung binaha yung family nyo dahil sa karina, pwede kayo mag-file dito. Calamity loan. Yun, sa housing loan, kung gusto nyo mag-loan, meron din po tayo up to 6 million pwede pong mahiram sa Pag-ibig Fund. Pwede kang kumuha ng house and lot. Pwede pong lot lang siya, basta hindi lalampas ng 1,000 square meter. Pwede kang kumuha nun. And then kung may bahay ka, sira naman, pwede kang mag-file ng improvement ng house mo. Then kung may lupa ka, walang bahay, pwede kang magpatayo house construction, pwede po yun. And then kung mayroon kang loan na under ng bangko, pwede mo ilipat sa Pag-ibig Fund, mag-file ang refinancing sa housing loan mo. Okay? Ito naman, kung gusto nyo yung mga na foreclosed na properties, yung mga mura na, pwede kayong bumisita, acquired asset ang pangalan niyan, pwede kayong bumisita sa website ng Pag-ibig Fund. Yan. pagibigfund.gov.ph, hanapin lang po yung properties for sale. Yan po. Doon po lahat nakalista yung mga murang pabahay ni Pag-ibig Fund. So pipili ka ng lugar kung saan ka, kunwari sa Cavite, andun, hahanapin nyo lang po. And then, pag nakapili ka, pwede kang mag-cash, 30% discount po yun. Pag ayaw mo naman, short-term loan, payable for 1 year or 12 months, meron kang discount na 20%. Kung long-term naman, ibig sabihin, ipapasok mo sa housing loan program, 10% ang discount po yun. Ito ngayon, pwede kang, pag nakauwi ka sa Pilipinas or pag nagbakasyon, pwede kang kumuha ng Loyalty Card Plus. And then kapag bumili ka sa groceries, sa gamot para sa magulang mo, pwede mong ipakita to para may discount po kayo. Gasolina, yan. Discount and rewards. And then, pag nag-loan po kayo, pwede po natin ipasok yung pera nyo doon sa Loyalty Card Plus nyo po. Parang ATM na siya. Third call Pag-ibig, kung gusto nyo po makita yung nahulog nyo po,
Open po kayo ng virtual pag-ibig or mag-download. Mag-create lang ng account para makita nyo na po yung yan, kung may load ka, makikita doon. Pag-ibig 1 MP2, makikita din po din sa virtual. Na-download lang po yan, sir. Available po siya sa Google Play at saka App Store. Yan. So ito po yung mga awards ng Pag-ibig Fan na kung saan from COA po ito siya. Na talagang inaalagaan po ng Pag-ibig Fan lahat ng contribution nyo, savings nyo. Ito po, Pag-ibig Fan most trusted, GOCC po, 89%. So any concern po, pwede nyo po akong kontakin. Ito po yung channels natin para makontak po ako sa number ko, sa email. Kung gusto nyo naman pumunta sa embassy, nandun po tayo. Or sa Facebook po, James Pag-ibig po ako doon.